Hi guys! Welcome sa Bible Unboxed, kung saan sabay-sabay nating iniintindi ang salita ng Diyos in a real, relatable way. Kaya tara, unbox natin ang mga kwento at aral na ito. Alam mo ba na madalas nating marinig ang kasabihang ito? Love the sinner, hate the sin? Madalas siyang ginagamit para ipakita na okay lang mahalin ang isang tao kahit nagkakasala siya. Pero ang tanong, talaga bang sinabi yan sa Bible? At kung hindi, saan ito nanggaling? At higit sa lahat, paano ba talaga tinuturo ng Bible kung paano natin dapat tratuhin ang mga makasalanan na kung tutuusin ay tayo rin? Let's unbox the truth. Una sa lahat, wala kang makikitang eksaktong verse sa Bible na nagsasabing, "Love the sinner, hate the sin." Ang quote na yan ay galing kay Saint Augustine noong 5th century. Sinabi niya, "With love for mankind and hatred of sins." Tapos, mas pinasikat ito ni Mahatma Gandhi sa words niyang, "Hate the sin, not the sinner." Pero paano ba ito tinitignan ng Bible? Sa Romans chapter 5 sinasabi, "While we were still sinners, Christ died for us." Ibig sabihin, hindi tayo inantay ni Jesus na tumino o bumait bago niya tayo minahal. Mahal niya tayo in the middle of our mess. Pero pansinin mo rin ito, hindi rin tinolerate ni Jesus ang sin. He forgave the woman caught in adultery, pero sinabi rin niya sa kanya, "Go and sin no more." So anong ibig sabihin nito? Yes, mahalin natin ang makasalanan. Pero hindi ibig sabihin nito na okay lang ang kasalanan. There's a balance, mercy and truth, grace and righteousness. Minsan kasi, nagiging excuse yung quote na yan para i-judge yung iba. Parang sinasabi natin, mahal kita, pero mali ka. Pero ang dating, parang may superiority tayo. Ang tanong, totoo ba talaga yung pagmamahal mo kung laging may kasamang condemnation? Sa Matthew chapter 7, sabi ni Jesus, "Why do you look at the speck in your brother's eye, but do not notice the log in your own?" Reminder sa atin na lahat tayo may pagkakamali. Walang nakakaangat. So paano dapat? Kung gusto talaga nating mahalin ang kapwa, tularan natin si Jesus. Siya ang perfect example ng truth in love. He spoke truth, but He did it with compassion, with understanding, with relationship. Kaya kung may kaibigan kang naliligaw, hindi mo kailangang sabihing, "I hate your sin." Ang mas magandang approach, ipakita mo ang love ni Christ sa kanya. Hayaan mong yung love na yun ang magbago sa puso niya. Hindi natin trabaho ang mag-condemn. Ang role natin ay mag-share ng truth sa paraang hindi nakakasakit, kundi nakaka-encourage. Remember, love is patient. Love is kind. Love does not dishonor others. Wala sa definition ng love ang pagiging mapanghusga. Kaya imbes na love the sinner, hate the sin, maybe it's better to say, love people like Jesus did. Jesus didn't avoid sinners. He sat with them. He ate with them. He forgave them. Hindi siya lumayo, lumapit siya. Tayo rin sana. Hindi para i-condemn, kundi para i-embrace ang katotohanan na tayong lahat ay may kasalanan. At tayong lahat ay pwedeng makaranas ng grace ni Lord. Kaya sa susunod na marinig mo ang love the sinner, hate the sin, tanungin mo ang sarili mo. Nagpapakita ba ako ng tunay na pag-ibig? O ginagamit ko lang ang quote na, to para i-point out ang mali ng iba? Ang tunay na pag-ibig ay hindi takot magsabi ng totoo, pero alam din kung kailan at paano ito sasabihin. At ang pinaka-goal natin, hindi ang maging tama, kundi ang dalhin sila palapit kay Kristo. So love deeply, forgive freely, and live truthfully, gaya ng ginawa ni Jesus para sa'yo. This is Bible Unboxed, where we open the Word to open our hearts. Kung sa tingin mo may natutunan ka today, don't forget to like, share, and subscribe to Bible Unboxed. Click the bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos natin na nagpapalalim ng faith at pag-unawa sa salita ng Diyos. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video. God bless you.